Hindi ko siya masyadong bet dito sa hairline. Maganda ang coverage siya, guys. Black na blush ang patch niya. Tingnan. It's a no for me. Hello guys! Welcome back sa ating channel! Ayan, marami nagre-request nito ng V-Line Cosmetics. Sakto naman kasi today is gonna be a busy day. Try on wear test. Ito lahat ng products na itatry natin from V-Line. So, let's see kung alin yung mag-work sa akin, yung okay sa akin, and alam ko hinihintayin nyo to. So, let's get on with it. I'll use Vice Cosmetics Blurfection Skin Tint in the shade Freshness. Flat angled kabuki ng Ultimate Beginner brushes yung gamit ko. Sa mga naghahanap ng affordable na isang set ng brush na walang tapon na magagamit nyo lahat, ayan. Go ahead, check out Ultimate Beginner brushes sa aming Lazada. Lalagay yung link sa description box, guys. I'll try first yung Liquid Contour Mini nila na nakalagay sa Shopee 4.5 ml. Pero dito, 3.5 ml. So, hindi ko alam kung ano yung paniniwalaan ko. Meron din namang 6 ml, which is 169 pesos. Dalawang shade. Isang Cedar, isang Cinnamon. Okay, ito si Cedar. Alright. Uy, ang ganda ng kulay. Cool undertone. And then, si Cinnamon. Okay, si Cinnamon, yung warm undertone. Ang ganda ni Cedar. Doon tayo kay Cedar, ha? Alright. Konti lang muna kasi hindi ko alam ang pigment nito kung gaano ka-intense. Daliri muna. Ay, ang konti lang pala nung nilagay ko. Okay, dagdagan natin. Para lang mas makita. This time, let's use a sponge. Kung nagtitipid kayo, brush gamitin nyo kasi brush or daliri na lang. Kasi sayang. Yun lang ang napansin ko, guys. Pangatlong application ko na to. So, medyo magastos siya, ano? Hindi siya ganun ka-intense yung pigment niya. Pero, guys, ito advantage to sa mga nagsisimula pa lang kasi hindi kayo ma-overwhelm. Okay, kung i-compare natin, ito yung may contour na, ito yung wala pa, bilog na bilog, diba? Usually, pag nagko-contour ako, ayan, dito, and especially sa nose. Hindi ko siya masyadong bet dito sa hairline. Dito, okay siya. Okay, tapusin ko muna sa kabila. Maglagay na rin tayo under the jaw para maitago ang double chin. Nakailang application na ako. Ang bilis ng na-blend out para hindi ko makita. Ayan, daliri na lang yung ginagamit ko, no? Actually, looks nice. Parang very natural lang yung effect niya. Let's apply yung powder naman. Glimmer BB Loose Powder. 12 grams to, pero nakalagay dito 15 grams. Ano ba talaga? Okay, 169, pero may mas malaki sila, 189 yung 30 grams. Ang shades na available is Ivory, Nude, and Fair. Okay, let's swatch lahat. So, tinanggal ko na lang tong cap kasi ang hirap tanggalin ng tape. Grabe, masisira yung kuko ko, sis. So, ito yung itsura ni Ivory. Let's swatch Ivory. Usually, pag Ivory, alam ko maputi. Ayan, si Ivory, ayan, medyo maputi nga siya. Ito naman, guys, si Nude. Dark na si Nude, guys. Ayan. Ayan si Nude. Kakulay ko siya, actually. Okay, ito yung itsura ni Fair. So, ayan si Fair. Pero mas light siya kaysa kay Nude. So, doon tayo kay Ivory. Gamitin na rin natin yung puff niya. Let's see. Hindi muna ako magsaset. I-apply ko lang muna siya, guys. Maganda ang coverage siya, guys. Gumanda ang aking skin. Hindi siya pang bake. Feeling ko. Ito naman yung isa, Rose. Hindi ko alam kung anong basa dyan. Baka hindi na siya available kasi hindi ko na siya makita dito. Pero sige, tignan natin kung ano to. It's a Glimmer Powder Beam. Base sa pangalan, para siyang highlighter. Tama ba? Powder lang siya. Guys, hindi nga pang highlight nga siya kasi may reflection eh. Ewan ko kung nakikita nyo ha, on cam. Pero parang nagre-reflect. Oh, tignan natin kung kikintab yung nose ko. Ay, oo nga. Ayan, kita nyo na. Ayan. For sure, makikita nyo. Oo nga. Maganda siya pang highlight ng nose. Babad natin to. Okay, i-bake natin. Like the usual, kung anong ginagawa ko sa powder. And then, balikan ko kayo. Guys, napansin ko hindi siya pwedeng pang bake. Ang hirap niya na i-blend. Nakikita nyo ba? Hindi siya pwedeng patagalin. Hindi siya pang bake. Grabe yung kapit nito. Pero ang ganda Ang ganda ng powder. Kasi, ibig sabihin, ganyan siya kakapit. Tingnan nyo, ang hirap i-blend, oh. Try ko to, ha. Kitang-kita yung kung saan mo in-apply yung powder. Alright, so let's move on dun sa kanilang blush. Actually, dito talaga ako excited. And I'm very happy na matatry ko na siya finally kasi yung black blush. Ito yung first time ko makakatry ng black blush. Dalawang shades yung available, Ruby and Tourmalina. 5 grams siya. Ruby, let's see ano ang maibubuga ni Ruby. Oh, okay.
Kita niyo na, black yun na, black. Okay, ayan siya. Ang bango. Amoy ano, yung sa Avon, yung cherry, ano ba yun? Yung lip balm. Ito naman, tourmaline. Parang mas bet ko si Ruby. Apply natin siya on one side. Kasi meron tayong 3-in-1 eh. Gusto ko itry yung 3-in-1. Opo. It looks nice. Hindi naman siya nagsiset kagad. Kaya nga, napansin nyo guys, paunti-unti lang yung lagay ko kasi baka magulat tayo, no? Very natural ang effect niya. And normally, naglalagay talaga ako dito. So, maglagay na tayo dyan. So, ayan si Ruby on my face. Black na blush. A little goes a long way. Kasi naparami na yung lagay ko. Opo. Grabe, nag-iiwan siya ng stain. Makeup remover wipes na itong gamit ko. So, pang matagalan talaga ito. Opo. 2-in-1 eyeshadow and highlighter. So, meron tayong 4 na shades. Ito yung Wild. Ito lahat ng shades na available. I-swatch natin isa-isa. Dito muna sa kamay. Okay, Wise. Alright. Ayan, si Wise. Okay naman yung quality. Yung packaging lang ang medyo ano po. Kasi ang manipis na plastic, you know. Ito naman ang shade na Lupin. Lupin. Okay, Intense. Ayan, si Intense. Nakikita nyo pa guys. Ayan. Deserted. Ayan. Pero parang matubig na siya. Ito na lahat ng shades, guys. So, gamitin natin si Lupine or Lupin. Tingnan muna natin, guys, ha. Buong eyelids tayo. Pwede mo naman siyang timplahin. Ayan, hindi siya ganun ka-intense. Nag-add lang siya ng konting color. Tapos, may shine, may shimmer ng konti. Hindi siya glitter, definitely. So, let's add more. Tignan natin kung hanggang saan. Kung buildable naman siya. Alright, so, eto na yung itsura niya. Okay, let's apply sa kabila. I'm hoping na hindi talaga siya mag-crease. Yun lang kasi parang pag nilagay mo siya, basang-basa. Eto namang si Wise. Bet ko siyang ilagay dun sa inner corners ng eyes. Like so. Pang brighten up lang dyan. Ang ganda, para lang siyang basa. Ito yung napansin kong parang may glitters na. So, maglalagay na rin tayo sa nose. Try natin si Intense. Ilagay natin sa as highlighter. Kasi medyo pink naman siya, no? Let's see kung mag-work siya as highlighter. So, ganyan ginagawa ko, guys. Maglagay muna kayo dito para hindi kayo ma-overwhelm. Huwag niyong idiretso yung applicator sa face. May glitters siya. It can work as highlighter, pero warning lang sa mga merong textured skin, yan ang iwasan nyo yung glitters kasi nakaka-emphasize siya lalo ng texture. And may napansin ako na parang mantika nung sinasarado ko. Yun ang medyo off sa akin is yung consistency niya, matubig, ma-oil. Ayan o, lumalabas siya actually dun sa packaging, yung oil niya. Alright, so ayan yung ating 2-in-1 eyeshadow and highlighter. Dito naman tayo guys, ito medyo marami-rami to, no? So, mabilisan na lang natin ito isa-swatch. Ito 3-in-1 siya. So, pwede sa eyelids, pwede rin sa cheeks. Kaso, meron na tayong nilagay sa eyelids. Ano po? Ito yung kanilang 3-in-1 Aqua Cream Mini. In total, 15 variations available. At ito yung pinaka-bestseller nila. Tama ba? Alright. So, let's start with Daphne. Pwede rin itong pang-contour. Diba? Sige, apply na natin. It's matte. Try ko muna siya na i-blend using my fingertips, ha? In-apply ko siya ng buo, kaso ang patchy na tingnan. Hindi ko alam kung sa shade lang, pero hindi ko gusto. I'm sorry, pass ako kay Daphne. Okay, let's move on. Madali na siyang tanggalin. Okay, next shade, let's try Iris. So, eto si Iris. Ay, wow, ang ganda. Ayan si Iris. Oh, wow. I like this. Very comfy siya, pati sa labi, guys, ha. Hindi siya ganun ka-matte. Ayan na. Okay, habang nagsiset siya, doon ko na nafe-feel na medyo may drying ng konti. Pero very, very mild lang naman. Pero kung sanay naman kayo sa matte lipstick or matte lip products, okay lang yan. So, ayan si Iris. Personally, I like this. Almost close siya sa kulay ng labi ko. Okay, next one is Celine. Tama ba? Celine. Okay. Oh my goodness. Ang tingkad ng kulay niya. Okay. No. 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 It's a no for me. Random na lang to, guys, ha. Next shade, we have Athena. Nice. I have a problem sa formula niya. Kung dry yung labi nyo, i-prep nyo muna yung lips nyo kasi talagang ma-emphasize niya talaga yung pagbabalat. Pero the shade itself, yung color, wala akong masabi. Hindi na siya magandang tingnan pag patong-patong. Pero hindi rin ganun kataas yung expectation ko, guys. Considering ang mura nito, 139 pesos lang. Naghanap ako ng way para mag-work siya sa akin kasi I like the shade. Ayan, mas effective siya ng ganyan sa akin.
Ibe-blend mo siya using your fingertips. Tsaka mas mukhang natural. Parang ikaw yung gusto kong ilagay sa aking cheeks. Sige, maglagay tayo. Kinakabahan ako. Sana ma-blend out ko siya. Okay. Alam niyo, mas maganda yung shade nito kaysa dito sa kabila. Pero longevity ang itetest natin kung ano yung mas tatagal sa ating pisngi. Hindi siya magkakulay, I know. Pero okay lang yan. Next shade, guys, we have Phoebe. Oh, it's warm na red shade. Okay, so nakita nyo, in-apply ko siya ng hindi solid na kulay. Blend out ko siya using the fingertips and mas forgivable siya. But I'm not a fan of the shade. Para siyang more toilet level. Okay, so yan si Phoebe. Nag-stain na siya on my lips, kaya maglalagay ako ng foundation. Okay, next shade we have Thalia or Thalia. Oh, it's a deep brownish red. Ganda. Ay, ganda. Ang ganda nito. Thalia or Thalia. Very nice. Okay, next shade we have Hera. Hera naman is, ito ang deep red. Almost wine yung kulay niya. Sabi ko na magugustuhan ko rin ito eh. Yung deeper shades is a yes sa akin. So, ayan si Hera. I like this also. Next shade we have Hestia. Ito yung sa ano, diba? Mythology. Yung mga shades niya. Okay, ayan siya. Brownish red din. Okay. Almost terracotta na to. Parang ganun siya. Vibrant. Hestia, okay lang. May mga shades na nagsustain talaga. Ito si Hestia, hindi tanggal ka agad. Next shade is Aphrodite. Okay. Oh, sobrang red niya. But it's blue undertone na red. Nakikita niyo pa ba yung difference? Parang, hindi ko alam kung ako lang, pero parang pare-pareho na yung ina-apply ko. Ba't ganun? So, ayan si Aphrodite. Okay, next shade is Demeter. Oh, salmon pink siya. Okay, this one is different. Maganda siya. Si Demeter. I like this, okay? Alright, next shade is Venus. Si Venus naman ay, para mas bagay ito. So, damit ko ngayon. Wait lang. Burnt red yung kulay niya. This is nice. Kaso parang hindi siya bagay dun sa blush, sa ruby. Okay, that's Venus. Parang gusto ko si Venus. Ano ba? Next is si Persephone. Okay, ayan siya. Yung color niya. It's warm na muted red. So, ayan. Si Persephone. Persephone. Okay, Persephone pala, guys. Okay, iba na yung kulay nito, pero aqua cream din siya na 3-in-1. Phoebe. Okay, let's swatch. Oh, nice. Nice. It's mauve. Ang ganda ni Hebe. Ayan, si Hebe. Parang medyo ma-pink na siya pag nilagay siya sa labi, no? So, ito siya on swatch and ito siya on my lips. I could wear this. Gaia or Gaia. Ay, very nice din. Mukhang may winner na tayo. Ang ganda ni Gaia. Toasted na pink. Parang ganun yung kulay niya. Okay, dye. Last shade na tayo. This is Artemis. Artemis. Ay. Ba't ganun? Ba't ganun yung shade? Wait lang. Parang kung namutla, Wait lang, ayusin ko, guys. Aayusin ko. Saglit lang. Medyo nakakatakot lang siya pagka in-swatch mo. Pero pag nilagay na sa labi, tas habang tumatagal, parang mas na-appreciate ko siya. Alam niyo yun, kanina na parang no kagad. Pero habang tumatagal, parang looks nice. Ito yung kakaibang shade na hindi ko pa na-try sa ibang brand. And clap ako dyan sa V-Line Cosmetics. Feeling ko si Artemis yung susuot ko kasi pagod na yung labi ko eh. Yun na yung last shade natin eh. Okay, sige nga. Try nga natin tong Dewy Glass Finish Face Mist, Anti-Aging Whitening, and meron siyang sunscreen. Tapos naman na tayo, guys, yung hair na lang kasi may nakita akong hair styling stick dito. Eh, alam nyo na, yan ang problema ko lately. Yung mga, ayan, baby hair, postpartum hair. Grabe, ang dami ko nagamit ng makeup remover wipes. Ganun siya ka, staining talaga. Let's try. In fairness, hindi ko na-expect ha. Maganda yung mist nila. Ayusin na natin yung aking hair. Wait lang. Tignan natin kung matatago to ha. Ayan, nakikita nyo diba? Let's
See, tama ba yung pag-apply ko? Tama ba? Walang directions dito, pero feeling ko yun na nga siya, no? Uy, in fairness, nawala agad. Stronghold daw siya. Uy, nakahanap na ako ng solusyon sa aking mga baby hair. Hindi naman siya yung nag-iiwan ng puti-puti. Wala naman akong nakita so far. Alright, guys. That's our look for today. Ay, napansin ko doon ako naglagay ng highlighter dito sa kabila. Ito yung intense, guys. Para lang pumantay siya, no? Kasi wala akong nilagay dito sa kabila eh. Alright, i-wear test na natin to, guys. Parang yung ginawa kong look today is clean. Balik ako mamaya, guys. Oh, hindi nga pala ako nag-update kasi guys, sorry sobrang busy. Nasa ospital kasi ang daddy. Kaya, surgery niya kanina. So, ayan na yung aking face. It's 11 PM. Alam niyo yung powder, maganda siya. Gagamitin ko ulit yung powder. Gumanda yung base ko lalo. At saka, hindi ako nag-blot. Tissue lang. I highly recommend. Alam niyo, nagulat ako dun sa eyeshadow. Ngayon lang siya nag-crease. 1 PM ako natapos. Alas 11 na ngayon. 10 hours. Tagal na, 'di ba? Okay sa akin to. Yung contour, gagamitin ko to ulit. It's nice. Yung kanilang aqua cream. So, depende sa inyo sa shade. Pili lang sa daliri kung ilan yung nagustuhan ko talaga na shades, 'di ba? Powder Beam, it's I don't know, parang super powdery niya for me. Mas preferred ko to kasi ito talaga tumagal. Mabilis lang matanggal to. I won't recommend this. Grabe tong blush na to. Mga 2 days siguro. Grabe, naglagay na rin ako dito sa kabila para pantay siya. I will recommend this and wala lang kakaiba siya. It's black. Longevity nito is wow. Pinakamatagal na blush na na-try ko ever. Okay, so meron tayong last one before we wrap up ng review natin is yung cleansing balm. So, tara sa banyo. Okay, guys. Oh, I hope okay lang yung angle na to. Wala na kaibang mapatungan. Let's see kung matatanggal niya yung aking makeup. Oh, yung lambot pala nito. Grabe. Hindi ko na-expect. Akala ko matigas. Okay, ang lambot niya. Medyo may manamis-namis na amoy, no? Dito ba? Tama ba? Kasi usually ng cleansing balm ganito, tuyo yung buhok tapos saka mo siya i-apply. Diba? Hindi siya nagmamelt na na parang butter. Alam niyo yun? Parang siyang Cepo de Macho. Parang ganung level. Pero in fairness, natatanggal niya yung makeup ko. Yung mascara. Fairness, natatanggal din. Kaso, parang natutuyo na siya sa face. Very malagkit. Tapos mahirap banlawan. I don't like this. Manikit. Parang mantika. I'm sorry. Hindi ko nagustuhan to. So, ayun. Alam, may pumasok pa sa mata ko. Masakit siya sa mata. At saka, tingnan nyo yun. Oh, malagkit pa to. Parang may oil pa. Sorry, hindi ko nagagamitin ulit yun. Ayoko, hindi na... Sorry, pass. First time ko makatry ng ganong makeup cleanser or makeup remover balm. Hair styling stick is a yes. Tingnan nyo naman, guys. Oh. Buong araw, walang tumikwas dyan. Hindi talaga lumabas yung aking mga antena and I'm so happy. And hindi rin siya nag-iwan ng parang malagkit na feeling. Wala. Very nice. I like this. Kita nyo naman kanina yung hair ko, diba? Siguro ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Kulay ng lips ko kanina, bet na bet ko yung Artemis. So, that's it, guys. Sana na-enjoy nyo at nakatulong itong aking V-Line Cosmetics review. Hit or miss talaga siya, guys. So, yung ibig ko sabihin is meron talagang okay, meron mga hindi okay. Siguro kung pwedeng mag-suggest sa V-Line Cosmetics, packaging. Parang medyo, ito okay sa akin yung packaging nito, don't get me wrong. Pero yung packaging nung ito, sana much better. Kasi pansin ko parang wala halos stopper dito. And sobrang gaan niya. Konting upgrade lang siguro. Ito din, kung medyo meron silang mas malaki nga nito, much better eh. Anyway, magre-reklamo pa ba ako? Magkano lang din naman? 130. Diba? Ganun lang yung presyuhan niya. So, yun lang. Thank you so much. Congratulations, Miss V. Cortez. Grabe, sunod-sunod ang mga product releases nila. And I'm so happy. And kung meron kayong natitipuhan, let me know. Comment kayo sa baba. Ayan, gagawa natin ng review yan. Thank you so much for watching and I will see you again on my next one, guys.